internet mabubura at mawawala na sa ating mundo ng ilang buwan. Ano nga ba ang katotohanan tungkol dito? Bago tayo mag-umpisa mga sangkay, subscribe mo muna yung ating YouTube channel, okay? Sa mga bago pa lang sa ating channel. Ito ang gagawin nyo sa baba ng video na to, i-check nyo na lamang. Meron po diyang subscribe button, pindutin nyo lamang po yan. Tapos pindutin nyo yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kahilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito, pag-usapan po natin. Kasi, nagiging usap-usapan po ito ngayon sa social media. Ilang beses ko na po ito nakita na paikot-ikot lamang po sa newsfeed, no? Marami po ang nag-share. Itong patungkol po sa internet na posibleng mawala, di umano ng ilang buwan. Medyo interesting itong topic, mga sangkay. Kasi, imaginein mo, parang ang mangyayari is internet apocalypse ito. Lahat po ngayon kasi gumagana sa internet, di ba? Mga businesses, mga company, even our government. So, ang mangyayari, mga sangkay, kapag nangyari na mawala ang internet, talagang malaking magkakaroon po ng chaos malamang sa buong mundo. Ito, panoorin po natin kasi nung una, akala ko po, fake news. Kasi, alam naman natin, marami pong gumagawa ng mga ganong kasing kwento, mga, tawag dyan, conspiracy theories. Ngayon, may mga nagko-comment dyan, nakakanood mo yan ng tawag dito, ng mga movies. Kaya ganyan. But no guys, hindi pala. Why? Ito po ang nakita po natin. Galing po sa News 5. Binalita sa TV5, internet pinangangambahang mawala ng ilang buwan dahil sa solar superstorm. Ngayon, nag-research pa ako tungkol dyan. Ito po yung mga nakita ko. Binalita din po sa Fox Weather. Solar superstorm could wipe out the internet for weeks or months. Ayon po sa scientist. Tapos dito, nabasa din po natin mga sangkay. Ito, can strong solar storms take down the internet? Scientist says it's possible. So marami pong information tungkol dyan. Ito, panoorin po natin ang balita tungkol po sa posible mangyari. Posibleng mawala ng internet ang buong mundo dahil sa posibleng pagtama ng solar superstorm. Ayon sa mga scientists sa Amerika, ang solar superstorm ay nangyayari kapag sobra-sobrang inilalabas na enerhiya ng araw sa pamamagitan ng solar flares. Nakakaapekto ito sa magnetic field ng mundo na pwedeng magpapilay sa ating internet connection. Pwede raw tumagal ng ilang buwan ang pagkawala ng internet, kaya puspusan ang pagtatrabaho ng mga scientists para makagawa ng early warning system. Noong 1859, nagkaroon ng solar storm kung saan napilay ang maraming telegraph system. 19? So, nangyari na pala ito mga sangkay. Napilay ang maraming... Noong 1859, 1859. Ayan na, naganap na rin pala ito mga sangkay. Kaya nga lang noon, wala pang internet. So, ang nangyari, ito. Noong 1859, nagkaroon ng solar storm kung saan napilay ang maraming telegraph system. Okay, so sa madaling sabi, hindi po ito kwentong barbero. Totoo po na posibleng mangyari kasi naganap na noong 1859. It happened already. And ito na naman mga sangkay, ngayon, nasa panahon po tayo na advance ang technology and people are using internet for their works, businesses, at kung ano pang mga trabaho, maging sa gobyerno. Ngayon, eto mga sangkay, may balita tungkol dyan. Dito naman tayo sa international. Solar superstorm could wipe out the internet for weeks or months. Ayon po sa scientist. Ito, try po natin panoorin. Wait lang. Okay, dito na lang. Basahin na lamang po natin. Sabi po dito, we may marvel at the northern lights, but the same solar storm energy could one day create what one researcher described as an internet apocalypse. Ang bihira. Ito, mas clear, mga sangkay. Dito na lang tayo.
a so-called internet apocalypse could be on the horizon as a result of an impending solar superstorm. A scientist warns, nag-warning po ang scientist, Professor Peter Becker, a lead researcher at George Mason University, recently told Facts Weather that the sun has been relatively quiet as the internet came of age. But there is a 10% chance that in the next decade, something really large is going to happen that could potentially wipe out the internet. So, ito, ang klaro ng mga sangkay, hindi pa naman talaga ngayon posibleng maganap, no? Ayon po dito, mayroon pong 10% that in the next decade, something really large is going to happen that could potentially wipe out the internet. So sa mga darating pang mga taon, ito posibleng maganap mga sangkay. Sa internet kasi mga sangkay, di ba? Yung mga nababasa po natin sa Facebook, ang dami pong nagpapanik. Ano ba? Pag nawala yung internet, paano na yung ganito? Paano na yung ganito? Becker pointed to the 1859 Cannington event, the last time a coronal mass ejection, a large expulsion of plasma and magnetic field from the sun's corona that can distort our planet's magnetic field, reach Earth. Okay, mga sangka, ito po yung nakita po noong 1959 na naganap nga po ang kagahalin tulad po na ito mga sangkay na pinangangambahan na posibleng mangyari. Not now, guys. Not now. But in the next coming years. Okay? So, yung iba kasi talaga, kung magbabasa po tayo sa mga comment, marami po ang nagpapanik, mga sangkay. May iba naman natatawa kasi akala po nila fake news ito. But no, guys. Hindi po ito fake news. Ayan po. Galing mismo yan sa scientist. Alam nyo, lahat kasi talaga ng bagay, ito magiging real talk na po natin. Ito mga sangkay. Lahat ng bagay po talaga sa mundo. Wala yan. May katapusan. Internet. Ano pa bang mga system na mayroon po tayo? Lahat ng yan, posible pong mawala. Okay? Ngayon, advance po yung technology. Ang dami pong balita tungkol sa ine-explore ng mga scientists, mga astronomers ang kalawakan at maraming mga bilyonaryo, mga mayayamang tao ang sinasabing magpapatayo daw ng hotel sa kalawakan at kung ano-ano pa. So marami mga sangkay, habang nagiging advance ang ating technology, nagiging advance ang ating mundo, mas lalo namang napapalapit po tayo sa mas delikadong situation. Okay? Because never po sinabi ng Bible, guys, okay? The Bible never mentioned na habang tumatagal ang mundo, magiging maayos. Okay, magiging advance. Pero kasabay sa magiging advance ng ating mundo ay ang pagkawasak ng ating planeta. At ito mga sangkay, itong destruction na papalapit, we don't know. Ano ba ang kakayahan na ito mga sangkay? Pero sinabi na nga po nila na malaki ang potensyal na mawala po ang internet sa buong mundo. Imagine niyo yan mga sangkay kapag nangyari. Pag nangyari yan naku po. Kamusta kaya yung mga LDR? Yung mga long distance relationship. Mukhang mahihirapan sila dito. Pero seriously guys, mga nagbi-business, di ba? Mga nag-work. Halos kasi ngayon lahat talagang internet ang ginagamit. Kahit ako, internet ang ginagamit ko. Kahit yung mga businesses, mga sangkay, capable ang internet ngayon sa mga online, di ba? Marami pong online business. Mayroon po tayong Lazada, mayroon pong mga binibili online, Shopee, at marami po pong iba. Tingnan nga natin kung anong mga reaksyon ng mga kababayan natin. Just a reminder, buong mundo po ang mawawalan. Huwag po natin sarilin. I'm also a work from home at hindi ko rin gusto ang mangyayari dahil halos lahat ng trabaho kailangan ng internet. Ang hindi ko lang nagugustuhan sa ibang comments na bakit parang inaangkin ninyo na sa Pilipinas lang mangyayari. It's not government fault.
kung mawawala ng internet sa buong mundo, hindi natin makukontrol ang mangyayari sa mundo. Kung iniisip nyo paano ang mga trabaho, gaya ng mga nasa mga sangkay, yung mga nag-work gumagamit po ng sa online. So, hindi ko alam kung bakit may ganitong comment. Siguro may mga tao nagko-comment, sinisisi yung gobyerno. Ulitin ko, hindi po ito sa gobyerno ng Pilipinas or hindi po sa Pilipinas lang. Buong mundo po ito ayon po sa scientist. At ito po ay dahil sa araw mga sangkay, kaya nga tinatawag siya na solar superstorm. As a student, hindi maganda yung magiging epekto para sa ekonomiya. Madaming mawawalan ng trabaho like yung work from home, call center, and other work na need ng internet. And we all know na pag walang work, maghihirap, walang pera, ganun. And bilang student, di na nag-a-advance and bilang student din na nag-a-advance learning, kahit papaano mahirap because sa Google and other platform kami kumukuha para makapagdagdag kaalaman. This is not all about sa family bonding like what the others said. Okay. So, sari-saring komento, no? Mga sangkay, sa madaling sabi, marami po talagang nag-worry about this. Pero again, ang sabi po dito mga sangkay, potentially pwede siyang mangyari. Ang sabi po dito, in the next decade, okay? Meron pong 10% na chance in the next, sabi po dito decade, something really large is going to happen that could potentially wipe out the internet. Ito po ang problema ngayon mga sangkay. Noon, mga batang 90s, hindi po natin kailangan ng internet, di ba? Masaya po yung buhay. But right now, guys, parang ang tao, parang hindi mabubuhay pag walang internet, no? Hindi din po natin mga sangkay. Kasi ito po talaga yung mundo na natin ngayon. Advance ang buong mundo at nasanay na po na may internet, online, kahit yung gobyerno natin, sa online din. Diba? So, malaki na po ang pagbabago sa ating planeta. But again, mga sangkay, all things in this planet, lahat ng yan mawawala talaga. Pero may isang bagay na hindi mawawala, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ano ba ang inyong komento tungkol po dito? Kayo ba ay nag-worry sa posibleng mangyari? Just comment down below. Now, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.